Wala delikadisa yan, Sara na yan. Sino pa may pasimuno ng rally? 'Di ba ama at kapatid niya? Naturingan ka na BP ni BBM. Bakit mo kinokonsenti ginagawa ng angkan mo? Immoral yan, matatawag, traidor. Sure, big word, traidor. Ganito yan. Before nag-election, sir, sa naintindihan ko, sa naalala ko, sir, ang taong bayan naglagay, especially sa Mindanao, at nationwide po yun, sa nalala ko. I-research ko yung video. Run, Sara, run. Ngayon, kaya pati ako disappointed that time kasi kami lahat, nag-uusap-usap kami ng pamilya ko, ng mga kaibigan ko, ng mga kilala ko, kung sino yung i-recommenda ni Pangulong Duterte na maging tumakbong president, yun ang susuportahan namin. Only to find out na yung inaasahan naming Sara Duterte biglang hindi tumakbo bilang presidente kahit siya naman yung nangunguna sa survey. Kaya yung totoo, na-disappoint ako sa kanya. Ngayon, straightforward si former president na may tumakbong weak leader, may tumakbong gumagamit. Kaya nagtaka ako kung bakit nga ba nakipagtandem ang anak niya sa weak leader na tinutukoy ng ama niya. Yun totoo. Yung totoo, para sa akin, huwag kang mairita sa akin, Madam Sara, ha. Nabudol ang madlang people, ang buong bansa. Ang mga DDS. Hindi kasali yung mga taga-ibang planeta, mga pinklawan, mga ganyan, mga loyalist. Kami mga DDS lang ba, talagang nabudol. Alam mo kung bakit. Kaya kami, naghintay kung sino yung i-recommend ni PRRD, naging unit team. Kasi sa isip namin, may trust kami sa decision making ni VP Sara. Na siguro kakilala niya talaga yung tao, siguro nagkamali lang yung mga nag-rally dati sa EDSA, siguro namali lang talaga, nasulsulan lang talaga yung mga nag-rally noon sa EDSA, kasi syempre during EDSA, I was 9 lang kaya hindi ko maintindihan. So naisip ko, binigyan namin ng benefit of the doubt na baka mali lang talaga. Ang ganda kasi ng mga sa internet, so nabudol kami. Ngayon, hindi ibig sabihin na BP si Sara, hindi na pwede mag-react ang pamilya niya sa isinusulong na PIS. Kailan ba nagkagulo? Kailan ba nangingialam ang mga Duterte? Doon, nung isiniwalat ni Kong Lagman na may bayarang nangyari, bilihan ng boto nangyari sa Bicol. Kasi gusto na amendahan ang Constitution to maging Prime Minister na. And then yung nagari-harian na, yung pinsan na. O nga naman, takang-taka ako. Naalala ko, may isang cabinet member na super close ni Duterte during his time. Pero nung may bahid na parang corruption, tinanggal niya. Ganyan dapat. Ngayon, bakit hinahayaan? Kung hindi man siya kasabwat talaga sa plano na maging Prime Minister, etc. And then talamak naman, nanunood kami ng hearing sa Senado. Ang daming insertion na nangyari sa budget ng 2024. Isiniwalat ni Ted Filon, nagnilibakay si Ted Filon o si Sir Lacson, kung na kahit daw lipstickan mo pa yung baboy-baboy pa rin. Naintindihan naming simpleng taong walang grado yun, sir. Wala bang karapatan? Talian ba dapat ang pamilya ni BP? Kahit alam naman namin talaga namang nagkakamali na ang takbo ng mundo. At saan mo naman hanapin yon? Grabe ang effort ng Duterte administration na para malipol ang droga, pero pinakaunang ginawa, pinakawalan si Dilema. Nagtayo ng NTF-ELCAC si Pangulong Duterte para masugpo ang NPA, pero ang naghari-harian dyan si Raul Manuel at saka yung si Franz Castro at saka yung mga anak bayan na yan. Bakit? Walang kwenta ba ang buhay ng mga sundalo na nasawi dahil sa mga NPA na yan? Tapos ngayon, gusto nyo, pati pamilya ni Sara, dahil BP siya, kailangan kung ano lang, dapat kasi BP yung anak ko. Kahit mali na yung presidente, wag mag-react kasi BP ang anak ko kasi lumalabas na walang delikadesa, ganito na lang. Kaya hindi pa nangyayari yung mga rally-rally dyan sa Malacanang kasi iniisip ni Pangulong Duterte ang delikadesa.
Ilang beses niyang sinabi. Ang sagwa kasi na kung nagkamali yung president ninyo, ang papalit kasi ang anak ko. So ano, mag-resign si BP bago kami mag-people's power, ganon? Walang karapatan ang pamilya ni BP Sara na mag-react sa mga maling nangyayari dyan. Saan ka naman makakahanap ng ano, sir? Yung bang sinasabi nating, Speaker of the House. Umaacting na ngayong sekretary ng DSWD. Hindi ma-release ang mga ayuda kung hindi siya ang magbigay. Di ba? Lahat na lang. Bakit? Nasaan ba ang presidente? Bakit siya? Tsaka, may sekretary naman ang lahat ng ahensya. Bakit siya? Bakit? Kasi, kasi ang akala pa rin ninyo, ang akala pa rin nila, ang tao mangmang. Bibigyan lang ng 1,000, iboto ka na. Ganun yun. Tapos ngayon, magalit kayo kung magsalita ang pamilya ni BP na hindi na naintindihan ang takbo ng mundo. Amin ang Pilipinas. Isa pa to. Pinag-uusapan ang pagiging user ni PBBM. Ang simple. Silingan na to, kapitbahay natin, pag sinabihan tayong ganyan, ipabarangay natin, kaya kasuhan natin ng libel. No? Nagkalat ka na chismis. Hindi pwede yan. Dapat linisin mo ang pangalan ko. Bakit hindi kinakasuhan ni PBBM si Duterte? Tama hindi. Marami ako nakita. Nilaglag ni Maharlika si Digong. Paano nilaglag? Totoo naman talaga na election pa lang, sinabi na ni PRRD na may user tayo na presidential. Bakit hindi niya kasuhan ng libel? Ano nga ba ang problema? Hindi na ba gumagana ang justice system sa Pilipinas? Hindi ba makasuhan ng libel, cyber libel yung si PRRD? O dahil ba kapag nakasuhan, hindi naman talaga magpapakulong si PRRD at ilabas talaga ang mga ebidensya na tama ang sinasabi ko, walang libel dyan. Hindi kaya ganyan ang mayayari. Every time na lang na malapit nang ma-open yung pagiging user kasi nga po, ground po yan para ma-impeach ang isang tao. Hindi ka qualified maging presidente pag ikaw ay user ng droga. Diba? So every time na lang i-open ang topic na yan, iba-iba na ang ibabato para maipit si Digong. Kaya sinasabi yung West Philippine Sea, mangmang ako, hindi ako nakatapos ng college pero naintindihan ko. Nagkalat sa internet, dyan sa Google, i-google mo na talagang nakaposesyon ang China sa Scarborough Shoal dahil sa panahon pa yan ni na-research ko Panahon pa lang ni Ramos, nakiusap ang China na maglagay sila ng kubo para daw sa mangingisda, pinayagan. Kasi kubo lang naman para sa mangingisda na baka abutan ng bagyo. Ngayon, pagdating ni Aquino, nahuli ng naval natin, ng Coast Guard natin, ang mga Chinese na nangisda ng mga illegal, mga pawikan. Kaya nagka-stand-off. After stand-off, nagstay doon ang barko natin at ang barko ng China na walang galawan, muntik na magkagirahan. Ngayon, itong si Trileleng, sinabi na may kakilala niya ang Vice President that time na si Xi Jinping, di ba? Sabi, makakonect siya doon, siya na lang maging emisaryo, kahit nandoon naman yung Defense Secretary. Talagang chululot niya na siya na lang maging Defense Secretary, di ba? Correct me if I'm wrong, pero nagbabasa ako. So, yun ang nangyari. At doon na nabuo yung mga istruktura ng China sa Scarborough. Sabi nga ni Pangulong Duterte, nawala sa atin ang Scarborough sa panahon ni Trillanes. Sino ba ang traidor? Bakit hindi nakasuhan si Ochoa at saka si Trillanes? Bakit ang laki ng kaso na yan? At ang mga taga-Sambales mismo at Palawan, ang mga tao doon mismo nagsabi na during 2013 or 11, kumuha ng pantambak ang mga Chinese para sa istruktura sa Scarborough. Ngayon, sa usaping West Philippine Sea, status quo, meaning kung ano yung agreement between China and Aquino, hindi na binago ni Digong, hindi niya gipurso ang pagbawi. Doon nanalo tayo sa tribunal kasi nga magkakagera, walang iniwang magandang armas si Aquino. Paano yan? Ipapatay lahat ng Pilipino kahit wala tayong laban, ganyan, magtapang-tapangan, kahit walang laban. Ano ba yan? Tapos ngayon gawin mong traidor si PRRD na nag-isip lang ito makipaggera, wala akong armas. Kailangan pang bumili ng maraming barko, maraming panggera. Kaya bumili po siya para kung gusto nyo, bawiin nyo PBBM. May armas na iniwan si Digong dyan. Sige, pwede nyo nang gawin. Bakit ganun? Bakit gawin mong walang delikadesa yung BP na pigilan yung parents niya mag-react sa mali na magawain ng ng administrasyon na to? Ha? Ganyan kayo? Ganyan sumupil? Talaga lang, sagutin mo ko.